Kumusta mga ka-DC? Grabe, nababasa ko po ang mga comment nyo. Salamat po sa mga silent listeners natin. Paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo, ha? Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin ha, para marinig yung mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po na paki-like, comment, share, subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Choi Hansung o si Errol ng Coffee Prince ang sinample ko. Nakakalungkot pero namaalam na po ang aktor na ito. Sumalangit nawa. Ngayon, isa pa ulit na Korean actor ang isasample ko. Eto siya. Makinig kayo ha. Christian, mahal kita kapatid ko. Hindi ako papayag na mapahama ka. Isa yan sa matitinding eksena ng programang yon. Medyo malalim ang K-drama na pinagbidahan niya tungkol sa dalawang lalaking may hidwaan na tila pinaglaruan ng tadhana ang kanilang kapalaran. Alam nyo ba ang title nito? I-comment nyo na! Bago natin simulan ang kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel nating to. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Tay, gising ka pa pala. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na wag mo akong hintayin kapag gabi na ang uwi ko. Alam mo namang minsan inaabot talaga ako ng overtime. Tignan mo, hindi ka pa rin kumakain. Baka lumamig na naman ang pagkain mo. Anak, mas gusto kong kasabay kitang kumain. Maghapon na nga kitang hindi nakikita eh. Matutulog pa ba akong hindi man lang kita nakakausap? Huwag mo na ako alalahanin. Matanda na ako. Pero kaya ko pa maghintay sa'yo gabi-gabi. Ikaw nga dyan eh, tignan mo. Halata sa mukha mo na pagod ka. Pagod talaga ako, Tay. Halos buong araw kaming nasa meeting. Tapos sunod-sunod pa ang reports na pinagawa sa amin. Pero alam mo, sulit naman po ang pagod ko ngayon. May balita kasi sa office na matagal ko nang hinihintay. Oh, ano naman yan anak? Huwag mo sabihin sa akin na tataas ng sahod mo, talagang ikatutuwa ko yan. Hindi pa naman. Pero malapit nang pumili ng bagong team leader. Sabi ng manager namin, may isang malaking project na ibibigay sa empleyadong mapipili niyang mamuno. Kapag naging successful ang project na yon, malaking chance na siya nang ma-promote. Tay, gusto kong subukan. Gusto kong ibigay ang lahat na makakaya ko para makuha ko yon. Anak, kung may taong karapat dapat sa pagkakataong yan, ikaw yun. Hindi ko nakakalimutan kung paano mo pinaghirapan ang lahat mula pa nung nag-aaral ka. Kahit wala tayong pera noon, hindi kita narinig na nagreklamo. Lagi mong sinasabi na balang araw, ikaw naman ang mag-aahon sa atin sa hirap. Hanggang ngayon, hindi nagbabago ang pangarap mo. Pero mas mahirap na ngayon, Tay. Sa school kasi, libro lang ang kalaban ko. Dito sa trabaho, iba. Hindi lang sipag ang kailangan. Minsan kailangan mo ring patunayan ang sarili mo araw-araw. Ang dami ring magagaling sa office. Natatakot ako na baka hindi ako ang piliin. Normal lang ang matakot, anak. Pero huwag mong pangunahan ang sarili mo. Kapag hindi mo sinubukan, dun ka siguro matatalo. Kilala kita. Hindi ka tamad. Hindi ka nandadaya. At hindi ka umaasa sa iba. Ganun ang taong gusto kong makita na umaangat. Ay, kapag dumating ang araw na ma-promote ako, gusto kong unahin kang tulungan. Ayoko nang makita ka nagtitiis sa ganitong buhay, Tay. Gusto kong maayos na ang buhay natin, pati itong bahay. Gusto kong mabili ko na ang mga gamot mo nang hindi na natin iniisip kung may natitira pa tayong pera. Saka, siya nga po pala, Tay. Sana, bawas-bawasan niyo ng pag-inom ng alak. Alam niyo naman na hindi maganda yun sa katawan niyo. Kita niyo, amoy alak na naman kayo ngayon. Anak, sapat na sa akin na nakikita kitang lumalaban ng patas. Pero aaminin ko, ipinagdarasal ko rin na matupad ang pangarap mo. Wala na ako ibang hihilingin pa. Saka tungkol sa alak, huwag kang mag-alala. Umiinom lang naman si tatay para maibsan ang pangungulila ko sa nanay mo. Tahimik na silang kumain pagkatapos noon. Habang pinagmamasdan ni Mang Oscar ang anak, lalo siyang napapaniwalang malapit nang magbago ang buhay nila. Hindi niya alam na ang pagkakataong matagal nang hinihintay ni Laura
ang siya ring magiging simula ng pinakamabigat na pagsubok na haharapin ito. Kinabukasan, maaga pa lang nasa opisina na si Laura. Isa-isa nang dumating ang mga empleyado hanggang sa ipatawag silang lahat ni Andy sa conference room. Good morning everyone. May magandang balita ako. Isang malaking kumpanya naghahanap ng marketing firm na hahawak sa nationwide campaign nila. Malaking account ito at maraming kumpanya ang gusto makuha. Gusto kong ibigay natin ang pinakamahusay nating proposal dahil malaking oportunidad ito para sa kumpanyang pinagtatrabahuhan natin. Sir, buong team po ba ang hahawak? Hindi muna. Pipili ako ng isang empleyadong mangunguna sa paggawa ng proposal. Siyempre, tutulungan siya ng buong team. Pero siya ang magiging lead. Sir, kasama po ba ito sa evaluation para sa promotion? Hindi ko itatago sa inyo na isa ito sa pinakamalaking pagbabatayan ko sa pagpili ng susunod na team leader. Kaya gusto kong makita kung sino talaga ang kayang humawak ng malaking responsibilidad. Natahimik ang buong conference room. Halos lahat, umaasang pangalan nila ang babanggitin. Napag-isipan ko na kung sino ang hahawak sa project. Laura, ikaw ang gusto kong maging lead. Saglit na natigilan si Laura bago dahan-dahang tumayo sa kinauupuan niya. Maraming salamat po, Sir Andy. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinibigay niyo sa akin. Gagawin ko pong lahat para hindi kayo magsisi sa naging desisyon niyo. Yan ang gusto kong marinig. Alam kong kaya mo. Nagpalakpakan ng ilan sa mga empleyado. Ngunit habang masayang tinatanggap ni Laura ang pagkakataong yun, tahimik namang nagkatinginan sina Karen at Bianca. Pareho nilang naramdaman na si Laura na naman ang nauuna sa kanila. Congrats, Laura! Deserve mo naman yata ang project na yan. Alam kong kayang-kaya mo yan. Salamat, Bianca. Sa totoo lang, kinakabahan din ako. Ang laki ng responsibilidad na binigay sa akin ni Sir Andy. Huwag kang kabahan. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Pare-pareho lang naman tayo nagtatrabaho rito. Salamat. Malaking bagay na sa akin na alam kong may mga katrabaho kung handang tumulong. O sige, mauna na muna ako ha. Mukhang marami ka pang aasikasuhin eh. Ngumiti si Laura habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Bianca. Hindi sumagi sa isip niya na may ibang intensyon ang ipinakitang kabaitan nito. Ang nasa isip lang niya, simulan agad ang project habang sariwa pa ang mga napag-usapan sa meeting. Ilang sandali pa, lumapit si Karen kay Bianca sa pantry ng opisina. Ang galing mo talaga magkunwari. Kung hindi kita kilala, iisipin kong masaya ka para kay Laura. Kailangan ko magkunwari eh. Kapag ipinahalata ako, naiinis ako, mas lalo lang siya magiging maingat. Tss, nakakainis talaga. Halos lahat ng magagandang project sa kanya napupunta. Tayo, parang laging taga-suporta lang. Pero hindi naman siguro habang buhay ganyan ang mangyayari. Darating din ang araw na magkakamali din siya. Paano kung hindi siya magkamali? Kilala mo naman si Laura. Masyado siyang maingat. Lahat ng tao nagkakamali. Kung wala siyang gagawin mali, baka kailangan nating tulungan siyang magkamali. Nagkatinginan ng dalawa bago pareho silang napangiti. Hindi na sila nagsalita pa at sabay nang bumalik sa kani-kanilang mesa. Samantala, abala na si Laura sa pagbuo ng proposal. Isa-isa niyang binasa ang profile ng client. Pinag-aralan ang target market nito at nagsimulang gumawa ng marketing strategy. Halos hindi na siya tumayo sa upuan sa buong maghapon. Ang nasa isip lang niya, iisang bagay. Hindi niya dapat sayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya ni Andy. Laura, bago ka magsimula sa proposal, gusto kong ipaalala sa iyo na malaking account ito ha. Kapag nakuha natin ang client na ito, malaking tulong hindi lang sa kumpanya, kundi pati sa empleyadong hawak ng project. Kaya wag mong madaliin. Pag-isipan mong mabuti ang bawat ideya na ilalagay mo, ha? Opo, Sir Andy. Naiintindihan ko po kung gaano ito kahalaga. Kaya nga gusto kong pagbutihin ang bawat detalye. Ayokong dumating ang araw ng presentation na may pagsisisihan ako dahil may nakaligtaan akong gawin. Yan ang gusto ko marinig. Kaya kita pinili dahil alam kong hindi ka kontento sa pwede na. Pero, wag mo rin pabayaan ang sarili mo, ha? Nakikita kong madalas ka mag-overtime nitong mga nakaraang linggo. Ayos lang po ako, sir. Sanay na rin naman akong nagpupuyat kapag kailangan.
Mas gusto ko nang mapagod kaysa isipin kung hindi ko ibinigay ang buong makakaya ko. O sige, kapag may kailangan ka, sabihin mo lang. Nandito lang ako. Tumango si Laura bago bumalik sa kanyang mesa at agad binuksan ang laptop upang ipagpatuloy ang proposal. Tignan mo nga si Laura. Kanina pa yan nakaupo. Para bang wala ng ibang tao sa opisina. Alam mo naman ganyan talaga siya. Kapag may project, akala mo sa kanya umiikot ang buong kumpanya. Kairita. Mas nakakairita kasi kahit anong gawin natin, siya pa rin ang napapansin ni Sir Andy. Parang wala na tayong pagkakataong patunayan ang sarili natin. Oo nga eh. Kung tutuusin, matagal ka na rito kaysa sa kanya. Pero kapag may magandang project, pangalan niya agad ang lumalabas. Hindi ko alam kung swerte lang ba siya o talagang paborito siya ng management. Pero isang bagay ang sigurado ko, hindi ako papayag na siya na naman ang aangat. Saglit na natahimik ang dalawa habang nakatingin kay Laura na abalang-abala sa ginagawa. May naiisip ka na bang paraan? Kasi kung wala, siguradong siya na naman ang magiging team leader. Huwag kang mag-alala, hindi ko pa alam ang buong plano. Pero sisiguraduhin kong hindi magiging maayos ang proposal na ginagawa niya. Basta huwag kang papahuli ha. Kapag nalaman nilang tayong may kagagawan, tayong matatanggal sa trabaho. Hindi ako tanga, Karen. Bakit naman ako kikilos ng padalos-dalos kung alam kong isang pagkakamali lang pwedeng ikatanggal natin sa trabaho? Hindi ako papayag na ako mabalikan. Buti naman kung ganon. Kasi kapag nahuli tayo ni Sir Andy, siguradong tayong unang mapaparusahan. Kailan mo naman balak isabotay ang gagawin ni Laura? Hindi pa ngayon. Kailangan alam ko muna kung paano mag-isip si Laura. Hindi pwedeng bara-barang gagawin natin. Mas gusto kong sigurado ang bawat galaw kaysa magsisi sa huli. Kaya nga gustong-gusto kitang kakampi. Hindi ka lang puro reklamo. Marunong ka talaga magplano. Sana lang, hindi na makuha ni Laura ang promotion na yan. Dahil sawa na akong siyang laging napapansin. Huwag kang mag-alala. Hindi pa nagsisimula ang laban. Pero sisiguraduhin kong hindi magiging madali para kay Laura ang project na hawak niya. Darating din ang pagkakataong hinihintay natin. Makalipas ang ilang minuto, tumayo si Laura mula sa kanyang mesa upang kumuha ng kape. Naiwan niyang nakabukas ang laptop bago siya tuluyang lumabas ng opisina. Karen, mukhang ito na ang pagkakataong sinasabi ko sa'yo. Busy ang lahat at wala rin nakatingin sa mesa ni Laura. Gusto kong makita kung patapos na ba siya. Sigurado ka bang hanggang tingin lang? Baka mamaya may maisip kang gawin at hindi mo mapansin na pabalik na pala siya. Huwag kang kabahan. Hindi ko gagalawin ang files niya ngayon. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng proposal ang ginagawa niya para alam ko kung saan siya pinakamalakas. Kung ganon, bilisan mo na. Ayokong may makakita sa atin. Kapag may nangyaring hindi maganda, pareho tayo madadamay. Relax ka lang dyan. Pasimpleng lumapit si Bianca sa mesa ni Laura at binuksan ang folder ng proposal. Sandali niya itong sinilip bago agad isinara ng marinig ang boses ni Laura mula sa hallway. Mabilis siyang bumalik sa sarili niyang upuan habang si Karen nagkunwaring abala sa trabaho. Wala pa rin kaalam-alam si Laura na may mga taong naghihintay lamang ng tamang oras upang sirain ang pinaghirapan niya. Laura, bago ka umuwi, gusto kong ibigay sa yung updated na requirements ng client. May ilang detalye silang idinagdag ngayong hapon. Baka may kailangan kang baguhin sa proposal bago natin to ipasa, ha? Salamat po, Sir Andy. Mabuti na lang at sinabi niyo agad. Rerepasuhin ko ulit lahat ngayong gabi para makasigurong tugma pa rin ang proposal sa mga bagong requirements. Ayoko pong may makalusot na kahit maliit na detalye. Yan ang gusto ko. Nakikita kong maingat ka sa bawat ginagawa mo. Very good. Kaya kampante ako maayos ang kalalabasan nito. Opo, sir. Kapag may napansin akong kailangan baguhin, aayusin ko agad. Mas mabuti nang mapuyat ako kaysa magsisi kapag may nakaligtaan po akong importante. O sige, huwag ka na magpuyat ng sobra, ha? Bukas gusto kong makita ang final version para ma-review na natin bago ang internal presentation. Tahimik na inabot ni Andy ang ilang printed pages bago bumalik sa kanyang opisina. Napansin mo ba? Hanggang ngayon si Laura pa rin ang unang nilalapitan ni Sir Andy. Kahit simpleng update lang, sa kanya agad binibigay. Parang wala na talaga tayong halaga rito.
Huwag mong isipin ang ginagawa ni Sir Andy. Mas interesado ako malaman ang ginagawa ni Laura. Gusto kong kabisaduhin ang bawat kilos niya. Darating ang araw na magagamit natin ang lahat ng mapapansin natin. Akala ko noon, simpleng inggit lang ang nararamdaman ko sa kanya. Pero habang tumatagal, mas lalo kong gustong makita na pumapalya rin siya kahit isang beses lang. Huwag kang mainip. Hindi naman kailangan madalian ng lahat. Mas maganda kapag tama ang tiyempo. Kapag dumating ang pagkakataong hinihintay natin, saka tayo kikilos. Sana nga. Dahil kapag siya na naman ang napili sa promotion, pakiramdam ko, wala na tayong aasahang umangat sa kumpanyang ito. Hintayin mo lang. Hindi pa tapos ang laban. Isa-isang nagsipag-uwian na mga empleyado. Naiwan si Laura sa kanyang mesa upang repasuhin pa ang proposal bago ring tuluyang umalis ng opisina. Dala ang mga dokumentong ibinigay ni Andy. Kinabukasan, Good morning po, Sir Andy. Heto na po ang proposal. Kagabi ko pa po ito ilang beses na nirepaso. Sinunod ko rin po ang lahat ng bagong requirements na ibinigay nyo bago ako umuwi. Sana po wala na akong nakaligtaang detalye. salamat Laura. Gusto kong pagiging maingat mo. Hindi lahat ng empleyado kaya maglaan ng oras kahit tapos na ang office hours. Hayaan mo, babasahin ko muna ito ng mabuti bago natin iharap sa client. Opo, sir. Kung may gusto pa po kayong ipabago, sabihin niyo lang po. Mas mabuti na ngayon palang makita na natin ang dapat ayusin kesa sa araw mismo ng presentation. Yan ang tamang pag-iisip. Huwag kang kabahan. Nakita kong pinaglaanan mo talaga ng oras ang proposal na ito. Kaya kampante akong magiging maayos ang kalalabasan. Maraming salamat po, Sir Andy. Malaking bagay po sa akin ang tiwala niyo. Tinanggap ni Andy ang folder at pumasok sa kanyang opisina upang basahin ang proposal. Samantala, bumalik naman si Laura sa kanyang mesa at sinimula ng iba pa niyang gawain. Lumipas ang halos 1 oras bago muling lumabas si Andy. Laura, natapos ko nang basahin ang proposal mo. Maganda ang pagkakagawa mo. Very good. May ilang maliit na detalye lang akong gustong idagdag. Pero sa kabuuan, maayos ang pagkakabuo nito. Talaga po, sir? Akala ko po marami pa kayong ipapabago. Medyo kinakabahan nga po ako habang hinihintay kong sasabihin niyo. Hindi naman. Isusulat ko na lang ang mga gusto kong idagdag para hindi ka na malito. Kapag naayos mo na mga yon, pwede na natin itong i-present sa client. Maraming salamat po. Ayusin ko agad para matapos na natin. O sige, hindi naman kailangan madaliin. Ang importante maayos. Napangiti si Laura. Pakiramdam niya, unti-unti nang nababawasan ang kabang dala niya mula nang ibigay sa kanya ang project. Karen, mukhang mas lalo pang humanga si Sir Andy sa proposal ni Laura. Nakita mo ba mukha niya? Halatang kontento siya. Nakita ko, kaya lalo ako naiinis. Hindi pa nga tapos ang project, pero parang sigurado na si Sir Andy na magiging successful si Laura. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa nga naipapasa ang proposal sa client eh. Marami pang pwede mangyari bago dumating ang presentation. Basta wag mong hayaan matapos ang lahat na wala tayong ginagawa. Kung kailangan kong tumulong sa plano mo, sabihin mo lang. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, pagmamasdan ko muna ang bawat kilos niya. Kailangan alam ko kung kailan siya umaalis sa mesa, kailan siya nagla-lunch, at kung kailan niya iniiwang bukas ang laptop niya. Kapag nakuha ko ang tamang tiyempo, saka tayo kikilos. Tumango si Karen. Ilang sandali pa, tumayo si Laura upang samahan ang ilan niyang katrabaho sa pantry para magkape. Naiwan sa mesa ang laptop niyang nakabukas habang abala ang iba sa kani-kanilang trabaho. Karen, mukhang ito na ang pagkakataong hinihintay natin. Tingnan mo, naiwan na naman niyang bukas ang laptop niya. Kanina ko pa inoobserbahan ang kilos niya eh. Kapag magkakape siya, hindi niya agad sinasara ang ginagawa niya. Sigurado ka bang wala talagang makakakita sa'yo? Ayokong masayang ang plano natin dahil lang may isang empleyadong biglang dumaan. Kapag nahuli tayo, wala na tayo maipapaliwanag. Huwag kang kabahan. Hindi naman ako magtatagal. Hindi ko gagalawin ang files niya. Gusto ko lang malaman kung ano nang laman ng campaign concept niya. Kailangan alam ko muna kung anong ipapakita niya. Sige, bilisan mo lang. Magbabantay ako rito. Kapag nakita kong pabalik na siya o may ibang papalapit,
Sasabihan kita agad. Yan ang kailangan ko. Huwag kang aalis dyan ha, hanggat hindi ako tapos. Lumapit si Bianca sa mesa ni Laura. Binuksan niya ang campaign folder at isa-isang tinignan ang mga pahina. Nang makitang detalyado ang bawat idea, mabilis niyang inilabas ang cellphone at kinuna ng litrato ang mahalagang bahagi ng concept. Hindi niya ginalaw ang pagkakaayos ng mga files bago agad isinara ang folder. Bianca, bilisan mo. Mukhang may mga taong palabas na ng pantry. Sandali na lang, 2 o 3 pages na lang ang kukunan ko. Sayang naman kung hindi ko makukuha ang pinakamahalagang idea. Basta huwag ka magkakamali ah. Baka mapansin niyang may nagbukas ng laptop niya. Tapos na, wala siya mapapansin. Eksakto lang ang ginawa ko. Mabilis na bumalik si Bianca sa sariling mesa habang ibinabalik ang cellphone sa bag niya. Ilang segundo lang ang lumipas, bumalik na rin si Laura na may dalang kape. Nako, buti na lang hindi pa nagsisimula ulit ang meeting. Akala ko mauhuli na ako. Di pa, may hinihintay pa tayong email mula sa client. Habang wala pa, pwede mo pang i-review ang proposal mo. Opo sir, sige po. Rerepasuhin ko ulit. Naupo si Laura at muling binuksan ang laptop. Wala siyang napansing kakaiba habang ipinagpapatuloy ang pagre-review ng proposal. Kinagabihan, pag uwi ni Bianca sa bahay, agad niyang binuksan ang mga litrato sa cellphone. Isa-isa niyang pinagmasdan ang campaign concept ni Laura habang nakangiting inilalabas ang laptop niya. Ilang sandali pa, tinawagan niya si Karen. Karen, ipapadala ko sa iyo mga pictures ha. Simula bukas, gagawa na ako ng sarili kong proposal. Hindi ko naman kukopyahin ng buo. Papalitan ko lang ang ilang detalye para magmukhang ako ang unang nakaisip. Yan ang gusto kong marinig. Kapag nauna kang makapag-present, siguradong ikaw ang paniniwalaan ni Sir Andy. Wala namang makakapagsabi kay Laura talaga ng galing ang mga ideya. Hintayin mo lang. Kapag natapos ko na ito, siya mismo mapagbibintangan ng opya. At teka, isasend ko lang ha. Oh, ayan. Tignan mo mabuti. Kumpleto halos lahat ng campaign concept na ginawa ni Laura. Oo, kabubukas ko lang. Ang detalyado pala ng pagkakagawa niya. Kaya pala kampanting-kampante si Sir Andy sa proposal niya. Kaya hindi ko ito sasayangin. Hindi ko naman kukopyahin ng eksakto eh. Babaguhin ko lang ang pagkakasunod-sunod ng mga idea at magdadagdag ako ng sarili kong mga detalye. Kapag ipinakita ko ito, iisipin nilang ako talaga ang unang nakaisip. Di ba? Ang talino ko talaga. Mag-ingat ka lang. Baka may bahagi kang maiwan na kaparehong-kapareho ng ginawa ni Laura. Kapag napansin yon, tayong mapapahamak. Hindi mangyayari yun. Ilang taon na rin akong gumagawa ng marketing campaigns, no? Alam ko kung paano baguhin ang presentation nang hindi nawawala ang pangunahing idea. Kapag nagtagumpay tayo rito, malaking dagok yun kay Laura. Sigurado akong mawawala ang tiwala ni Sir Andy sa kanya. Yan mismo ang gusto kong mangyari. Isinandal ni Bianca ang sarili sa upuan habang isa-isang binubuksan ang mga larawang nasa cellphone. Katabi nito ang laptop niyang nakabukas. Habang tinitignan ng bawat litrato, unti-unti niyang binubuo ang sarili niyang campaign presentation gamit ang mga ideyang ninakaw niya kay Laura. Paminsan-minsan, binabago niya ang ilang salita at inaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga slides upang magmukhang orihinal ang kabuuan. Kapag natapos ko ito ngayong gabi, handa na akong humarap sa kahit sinong manager. Hindi nila iisipin galing ito sa iba, no? Abangan na lang natin ang magiging reaksyon ni Sir Andy. Sigurado akong magugulat siya sa ipapakita mo. Nagpatuloy si Bianca sa paggawa ng presentation habang tahimik na pinagmamasdan ang mga litrato sa kanyang cellphone. Unti-unti nang nabubuo ang plano niyang gamitin ang sariling gawa ni Laura laban dito. Kinabukasan, maagang dumating sa opisina sina Laura at Bianca. Abala ang bawat isa sa paghahanda ng kanika nilang mga gamit habang hinihintay ang pagdating ni Andy. Good morning everyone. May magandang balita ako. Tumawag ang client kaninang umaga. Imbes na online presentation, gusto nilang makita muna ang internal presentation natin bago nila ito personal na pakinggan. Ibig sabihin po ba, sir,
dito muna natin ipapakita ang mga campaign concept bago piliin ang final presentation? Tama. Gusto kong makita ang lahat ng ideas nyo. Pagkatapos, pipili tayo ng pinakamalakas na campaign bago tayo humarap sa client. Sir, pwede po bang kahit hindi kami ang lead sa project, magpakita rin kami ng sarili naming campaign concept? Oo naman. Mas marami tayong pagpipilian, mas maganda. Basta siguraduhin yung sariling gawa niyong ipapakita, ha? Mas exciting po pala yun. Malay natin, may idea ring magustuhan ng client. Bumalik ang lahat sa kani-kanilang mesa. Habang abalang iba sa paghahanda, lihim namang napangiti si Bianca. Alam niyang handa ng presentation na ginawa niya gamit ang mga ideyang ninakaw kay Laura. Lumipas ang halos 2 oras bago muling tinawag ni Andy ang buong marketing team sa conference room. O sige, sisimulan na natin. Isa-isang magpe-present ang bawat isa. Pagkatapos ng bawat presentation, magbibigay tayo ng maikling komento bago lumipat sa susunod. Opo, sir. Handa na rin po ako. Naunang mag-present ang 2 empleyado mula sa ibang team. Matapos silang pakinggan ni Andy, maayos niyang ipinaliwanag ang mga kailangan dagdagan at baguhin sa kanilang mga campaign. Bianca, ikaw nang susunod. Opo, sir. Tumayo si Bianca at ikinabit ang laptop niya sa projector. Huminga muna siya ng malalim bago sinimulang ipakita ang unang slide ng kanyang campaign presentation. Habang lumalabas sa mga susunod na slides, unti-unting nagbagong ekspresyon ni Laura. Pamilyar sa kanya ang pagkakasunod-sunod ng mga concept at maging ang ilang halimbawa na ginagamit ni Bianca. Napatingin si Laura kay Bianca. Saka muling ibinaling ang tingin sa projector. Hindi siya nagsalita, ngunit nagsimula na siyang magtaka kung bakit halos kapareho ng sarili niyang campaign concept ang ipinapakita nito. Magandang simula ng presentation mo, Bianca. Malinaw ang objective at maayos ang flow. Ituloy mo. Salamat po, sir. Ang pangunahing layunin ng campaign na ito, mas mapalapit ang produkto sa mga kabataang active sa social media. Hindi lang tayo magfo-focus sa advertisements. Gagamit din tayo ng interactive activities para mas makilala ang brand. Maganda. Ano naman ang susunod mong hakbang pagkatapos ng launching? Magkakaroon po tayo ng content series kasamang ilang local influencers. Pagkatapos, susukatin natin ang engagement ng audience bawat linggo para makita kung effective ang campaign. Very good. Kumpleto ang paliwanag mo. Napakuyom ng kamao si Laura. Habang nagpapatuloy si Bianca sa pagpapaliwanag, mas lalo niyang nakikilala ang pamilyar na mga ideyang naririnig niya. Bagamat may ilang salitang binago, pareho pa rin ang direksyon ng campaign na ilang araw niyang pinagpaguran. Sa huling bahagi naman po ng campaign, maglalabas tayo ng Customer Appreciation Event. Layunin itong mapanatili ang interes ng mga consumer at mahikayat pa ang mga bagong kliyente. Maganda ang kabuuan ng presentation mo, Bianca. Pag-uusapan natin mamaya ang ilang minor revisions pero sa ngayon, maayos ang ipinakita mo. Maraming salamat po, sir! Pagkatapos nun, bumalik si Bianca sa kanyang upuan. Paglingon niya kay Karen ay bahagya itong ngumiti bilang senyales na maayos ang takbo ng kanilang plano. Laura, ikaw nang susunod. Opo, sir. Dahan-dahang tumayo si Laura at ikinabit ang laptop niya sa projector. Huminga muna siya ng malalim bago binuksan ang kanyang presentation. Magandang umaga po. Ang campaign concept na ginawa ko, nakatuon sa pagpapalawak ng online presence ng produkto habang pinapalakas ang tiwala ng mga customer sa brand. Hindi pa man natatapos ang unang bahagi ng paliwanag ni Laura, napakunot na ang noo ni Andy. Sandali lang, Laura. Po, may problema po ba, sir? Napansin mo bang ipinapakita mo ngayon? Opo, yan po ang campaign concept na ginawa ko. Halos pareho ito ng present ni Bianca kanina. Maging ang pagkakasunod-sunod ng mga strategy at ilang halimbawa magkakahawig. Sir, imposible po yun. Ako po mismo ang gumawa nito. Sir, pasensya na po kung magsasalita ako Pero kanina pa rin po ako nagtataka. Habang nagsasalita si Laura, pakiramdam ko inuulit lang niya mga ipinaliwanag ko.
Hindi totoo yan. Matagal ko nang ginagawa ang presentation na ito. Sir, baka naman nagkataon lang na pareho naging idea nila. Kung iisang bahagi lang ang magkapareho, maiintindihan ko pa eh. Pero halos buong flow ng presentation pareho. Kahit ako nagulat. Sir, hindi ko po kailanman gagawin ng mangopya. Alam niyo kung gaano ko pinaghirapan ng project na to. Laura, hindi pa ako nagbibigay ng conclusion. Pero kailangan nating malinawan kung bakit halos magkapareho ang dalawang presentation. Opo, handa po akong ipaliwanag ang lahat. Pwede ko pong ipakita ang mga notes ko at ang mga unang draft na ginawa ko. O sige, pakita mo mamaya. Pero sa ngayon, itigil muna natin ang presentation. Natahimik ang buong conference room. Nagkatinginan ng mga empleyado habang nararamdaman ang biglang pagbigat ng sitwasyon. Sir, ayoko pa magkaroon ng gulo. Gusto ko lang ding protektahan ang sarili kong trabaho. At gusto ko rin mapatunayan na wala akong ninakaw na ideya kahit kanino. Enough na muna. Pagkatapos ng meeting na ito, pareho kayong pupunta sa opisina ko. Doon natin pag-uusapan ang bagay na ito na maayos. Naupo si Laura habang pilit niyang inuunawa ang nangyayari. Hindi niya maisip kung paano nauna kay Bianca ang mismong mga ideyang ilang gabing pinaglaanan niya ng oras. Sa kabilang dako, nanatiling kalmado si Bianca at palihim na napangiti nang hindi napapansin ng iba. Makalipas ang isang oras. Laura, Bianca, maupo muna kayong dalawa. Ayoko may makarinig ng usapan natin sa labas ha. Kailangan natin malinawan kung bakit halos magkapareho ang campaign concepts nyo. Sir, handa po akong sagutin ang lahat ng tanong nyo. Hindi ko po kinopya ang presentation ni Bianca. Mula umpisa hanggang dulo, ako mismo ang gumawa ng campaign concept na yon. Sir, ganun din po masasabi ko. Ilang gabi rin po ako nagpuyat para matapos ang presentation ko. Nagulat din po ako na makita kong halos pareho ang mga ipinakita ni Laura. Hindi ako agad manghuhusga. Pero pareho kayong kailangan magbigay ng ebidensya. May drafts ba kayo, notes o anumang makakatulong para malaman natin kung sino ang unang nakabuo ng concept? Meron po, sir. Nasa laptop ko ang mga unang revisions. May notebook din po akong ginagamit sa tuwing may pumapasok na idea. May mga drafts din po ako sa laptop ko. Maaari ko rin pong ipakita kung kinakailangan. O sige, pareho niyong ipadala sa email ko ang lahat ng drafts niyo. Huwag kayong magtatanggal o magbabago ng files ha. Gusto kong makita ang buong proseso. Opo, sir. Sige po, sir. Lumabas sina Laura at Bianca sa opisina ni Andy. Pagkasara ng pinto, agad na lumapit si Karen kay Bianca. Kumusta? Mukhang hindi naman agad naniwala si Sir Andy kay Laura. Hindi pa. Pero hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Hanggat wala pa siyang desisyon, kailangan natin maging maingat sa bawat galaw natin. May ebidensya ba siyang pwedeng ipakita laban sa'yo? Wala. Wala siyang may papakitang katibayan na nakita kong campaign concept niya. Kaya ang kailangan lang natin ngayon, manatiling kalmado. Basta huwag ka magkakamali Kapag nadulas ka kahit isang salita, tayo rin ang babagsak. Hindi mangyayari yun. Samantala, bumalik si Laura sa kanyang mesa. Inilabas niya ang maliit niyang notebook at isa-isang tinignan ng mga isinulat niyang ideya noong mga nakaraang araw. Habang ginagawa yun, hindi niya mapigilang isipin kung paano naging kapareho ng kay Bianca ang halos buong campaign concept niya. Ang labo talaga. Sigurado kung wala akong pinagsabihan tungkol sa campaign na to. Paano niya nalaman ang mga ideyang isinulat ko? Kasabay noon, dumating si Andy sa marketing department. Attention everyone! Habang hindi pa natin natatapos ang internal review, pansamantala ko munang ihihinto ang pagpili ng team leader para sa project na ito. Ayoko may pagdududa ang kahit sino sa magiging desisyon ng management. Sir, ibig sabihin po ba hindi mo na itutuloy ang evaluation? Tama. Hanggat hindi malinaw ang nangyari, wala muna tayong pipiliing team leader. Umaasa akong mauunawaan niyo ang desisyong ito. Napayuko si Laura. Alam niyang isang malaking dagok yon sa pagkakataong matagal niya nang pinaghirapan. Habang palihim namang nagkatinginan sina Bianca at Karen. Sir Andy, pwede po ba akong magsalita? Alam kong hindi pa tapos ang investigasyon, pero sana po, huwag niyo muna akong husgahan.
Masakit pong isipin na pati ang pagkakataong ma-promote mawawala dahil sa isang bagay na wala naman akong ginawa. Naiintindihan kita, Laura. Pero manager ako ng buong team. Kapag nag-decide ako ng walang sapat na batayan, baka sabihin ng iba na may kinakampihan ako. Kaya kailangan ko maging patas. Opo, sir. Hihintayin ko na lang po ang magiging resulta. Salamat sa pag-unawa. Gusto ko rin malaman ng totoo. Kaya hanggat wala pa akong malinaw na ebidensya, wala muna akong papanigan. Opo. Bumalik si Laura sa kanyang mesa. Kahit pilit siyang nagfo-focus sa trabaho, hindi mawala sa isip niya ang posibilidad na tuluyan ng mawala ang promotion na matagal niya nang pinaghirapan. Makalipas ang ilang minuto, muling lumapit si Karen kay Bianca. Bianca, mukhang umubra ang plano natin. Hindi mo ba napansin? Halatang naguguluhan na si Sir Andy. Wala na siyang tiwala kay Laura gaya ng dati. Huwag muna tayo magdiwang. Ang pinakamahalaga ngayon, wala tayong pagkakamaling magagawa. Kapag naging kampante tayo, baka tayo pa mabuking. Hindi ko lang maiwasang matuwa. Ilang buwan kong tiniis na siyang lagi napapansin. Ngayon, kahit papano, naramdaman din niya kung paanong pagdudahan. Mas mabuti kung mananahimik ka muna. Tandaan mo, maraming tenga sa opisinang ito. Sige na nga. Lumipas ang tanghali, habang karamihan sa mga empleyado nasa pantry, naiwan si Laura sa kanyang mesa upang ayusin ang mga email na kailangan niyang ipadala. Hindi mo na ako sasabay sa inyo. Tatapusin ko lang tong mga reports. Oh, sige Laura. Bilisan mo na lang at baka maubusan ka ng ulam ha. Sige, sunod na lang ako. Salamat ha. Nang tuluyang mawala ng tao sa marketing department, dahan-dahang tumayo si Bianca at lumingon sa paligid. Karen, bantayan mo muna ang pinto ha. Ha? Bakit? Ano na naman ang gagawin mo? May kailangan lang ako ilagay. Huwag ka na magtanong. Bianca, huwag ka magpapasobra ha. Baka hindi na natin makontrol ang mangyari. Kung gusto nating tuluyang mawala ang pangalan ni Laura sa promotion, ito na ang huling hakbang. Tahimik na lumapit si Bianca sa mesa ni Laura. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang USB flash drive na naglalaman ng mga confidential files ng kumpanya. Binuksan niya ang drawer ni Laura at mabilis na isinilid ang USB sa ilalim ng isang folder bago muling isinara ang drawer. Ano? Tapos ka na? Oo, sigurado kung wala siyang mapapansin. Busy siya masyado eh. Sigurado ka bang walang nakakita? Wala, halika na. Mabilis na bumalik ang dalawa sa kanika nilang mesa ilang segundo bago bumalik ang ibang empleyado mula sa pantry. Maya-maya, lumabas si Andy mula sa kanyang opisina. Attention everyone! May natanggap akong report mula sa head office. May nawawalang confidential files na ginagamit para sa susunod nating marketing campaign. Kailangan natin magsagawa ng inspection sa lahat ng workstations. Inspection po? Ngayon din? Oo, standard procedure ito. Walang personalan. Kailangan lang natin matiyak na walang sensitibong files ang nailabas ng walang paintulot. Nagkatinginan ng mga empleyado habang isa-isang sinimula ni Andy ang pag-inspeksyon sa bawat mesa. Tahimik namang naupo si Bianca habang palihim na pinagmamasdan ng drawer ni Laura. Hinihintay ang sandaling mabuksan yon. Laura, ikaw na ang susunod. Pakiusap, pakibuksan ang drawer at mga cabinet ng mesa mo. Opo sir, wala naman po akong itinatago kaya wala pong problema. Tahimik na binuksan ni Laura ang unang drawer. Isa-isang sinilip ni Andy ang mga dokumento, notebook at iba pang gamit. Nang buksan niya ang ikalawang drawer, napansin niya ang isang USB flash drive na nakasingit sa ilalim ng folder. Sandali lang. Kanino tong USB na ito? USB? Hindi ko po alam sir. Ngayon ko lang po yan nakita. Sigurado ka? Opo, hindi po sa akin yan. Sir, baka naman nakalimutan lang ni Laura na sa kanya yan. Hindi totoo yan. Hindi ko pa nga nahahawakan ng USB na yan eh. Kung hindi sa kanya, paano naman napunta sa drawer niya? Hindi naman sigurong kusang pumasok lang yan dyan. Hindi ko rin alam, pero hindi ko talaga pag-aari yan. Huwag muna kayo magtalo. Dadali muna natin to sa IT department para malaman kung ano ang laman ng USB. Sir, naniniwala po ko may naglagay niyan sa drawer ko.
Sana po malaman yung totoo. Kinuha ni Andy ang USB habang mabigat ang naging katahimikan sa buong marketing department. Lahat ng mata nakatuto kay Laura na hindi pa rin makapaniwala sa sunod-sunod na problemang bigla na lamang dumating sa kanya. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ni Laura habang papasok sa opisina. Pagdating niya, napansin niyang tila mas tahimik ang mga kasamahan niya kaysa karaniwan. Ang ilan, pasimpleng napapatingin sa kanya bago agad umiwas ng tingin. Laura, dumating ka na pala. Pwede bang dumaan ka muna sa opisina ko? May resulta ng pagsusuri ng IT department. Opo, sir. Agad na sumunod si Laura sa opisina ni Andy. Maupo ka muna. Sige po. Sinuri na ng IT ang USB na nakuha sa drawer mo. May laman itong confidential files para sa susunod na marketing campaign ng kumpanya. Po? Sir, hindi ko po alam kung paano napunta yun sa drawer ko. Hindi ko pa nga po nakita ang USB na yun bago nyo ito buksan kahapon. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Pero bilang manager, hindi ko pwedeng baliwalain ang resulta ng investigasyon. Naniniwala po ba kayong ako ang kumuha ng mga files na yun? Hindi ko sinasabing ikaw ang kumuha. Pero sa ngayon, ang tanging ebidensya na meron tayo, nakita ang USB sa drawer mo. Sir, sana po bigyan niyo pa ako ng pagkakataong mapatunayan ang sarili ko. Yan din ang gusto ko. Kaya habang nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon, pansamantala muna kitang aalisin sa project. Hindi rin muna isasama ang pangalan mo sa listahan ng mga kandidato para sa team leader. Kapag nalinis ang pangalan mo, saka natin pag-uusapan ulit yon. Opo, sir. Masakit man pong tanggapin. Wala po akong magagawa. Pasensya ka na, Laura. Tumayo si Laura at lumabas ng opisina. Halatang pinipigilan niyang lumuha habang naglalakad pabalik sa kanyang mesa. Ay, Laura, nabalitaan namin na hindi ka na raw kasama sa project. Narinig ko rin. Sayang naman. Ang bilis pa naman nagbago ng sitwasyon. Akala ko dati sigurado nang magiging team leader ka. Hay, sayang. Ganyan talaga. Isang pagkakamali lang. Pwedeng mawala ang tiwala ng management. Pwede ba? Wala akong gana makipag-usap ngayon. Nako, sige. Sorry, Laura. Pasensya na, ha? Naupo si Laura at sinubukang ituon ang isip sa natitira niyang trabaho. Ngunit bawat pagbukas niya ng computer, bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Andy. Hindi niya matanggap na sa loob lamang ng ilang araw na wala ang pagkakataong matagal niya nang pinaghirapan. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam siyang umuwi ng mas maaga dahil hindi niya na maipagpatuloy ang trabaho. Pinayagan naman siya ni Andy matapos makita ang kalagayan niya. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ni Mang Oscar. Anak, bakit parang ang bigat ng mukha mo? May nangyari ba sa trabaho? Tay, parang unti-unti nang nawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ano? Naku, halika nga. Maupo ka muna at ikwento mo sa akin ang lahat. Naupo si Laura sa harap ng kanyang ama. Unti-unti niyang ikinwento ang nangyari sa opisina. Mula sa magkaparehong presentation hanggang sa pagkakita ng USB sa drawer niya. Habang nakikinig si Mang Oscar, lalo itong nababahala sa susunod na problemang dinaranas ng kanyang anak. Anak, kilala kitang mabuti. Hindi kita pinalaking magnanakaw o manloloko. Kaya kahit ano pang sabihin ng ibang tao, naniniwala akong wala kang kasalanan. Salamat, Tay. Pero ang hirap pong tanggapin. Pakiramdam ko kahit anong paliwanag ang gawin ko. Parang wala nang naniniwala sa akin. Huwag kang susuko. Darating din ang araw na lalabas ang katotohanan. Ang mahalaga, malinis ang konsensya mo. Ang mas masakit po, Tay, hindi lang promotion ang nawala sa akin. Pakiramdam ko pati ang tiwala ni Sir Andy. Unti-unti nang nawawala. Hindi pa tapos ang laban, anak. Hanggat wala pang pinal na desisyon, may pag-asa ka pang ipagtanggol ang sarili mo. Sana nga po. Nagsimula ng kumain ng mag-ama ng hapunan. Kahit pilit nang umiti si Laura, halatang mabigat pa rin ang dinadala niyang problema.
Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa opisina. Pagpasok pa lamang niya, tinawag na siya ni Andy. Laura, may kailangan akong ipaalam sa'yo. Po, ano po yun, sir? Nagkaroon kami ng meeting kasama ang head office kagabi. Napagpasyahan naming ipagpatuloy ang internal investigation. Habang wala pang malinaw na resulta, hindi ka muna papayagang humawak ng anumang confidential campaign. Naintindihan ko po. Alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero sana, makipagtulungan ka hanggang matapos ang investigasyon. Opo, sir. Makikipagtulungan po ako. Salamat. Paglabas ni Laura sa opisina ni Andy, agad siyang sinalubong ni Karen at Bianca. Laura, kumusta? May balita ba? Wala akong may papaliwanag sa inyo. Gusto ko lang munang gawin ang trabaho ko. Nabalitaan lang namin na hindi ka muna hawak ng campaign. Sana maging maayos din agad ang lahat. Kawawa ka naman kasi. Salamat. Umupo si Laura sa kanyang mesa. Habang binubuksan niya ang computer, hindi niya napansing nagkatinginan sina Karen at Bianca. Mukhang tuluyan na siyang naalis sa project. Hindi pa. Hanggat hindi siya tuluyan tinatanggal sa kumpanya, hindi pa tayo pwede maging kampante. Ano pa bang balak mong gawin? Wala muna. Hayaan natin ang ebidensya magsalita. Kapag lalo siya napagdudahan ng management, kusa na silang magde-decide laban sa kanya. Pagkatapos nun, bumalik ang dalawa sa kani-kanilang mesa habang abala si Laura sa mga simpleng trabahong naiwan sa kanya. Lumipas ang maghapon na halos walang imik si Laura. Tahimik niyang tinapos ang mga trabahong ipinagkatiwala sa kanya. Pagsapit ng uwian, isa-isa nang nagsialisa ng kanyang mga kasamahan. Laura, bago ka umuwi, gusto ko lang sabihin na alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon. Sana huwag kang mawala ng pag-asa. Kapag may lumabas na bagong ebidensya, muli nating rerepasuhin ang buong kaso. Salamat po, sir. Yun na lang po ang hinihiling ko. Ang mabigyan ng patas na pagkakataong may pagtanggol ang sarili ko. Yan ang sisikapin kong mangyari. Sige po. Lumabas si Laura ng opisina habang naglalakad siya papunta sa hintayan ng sasakyan. Napansin niyang tila may mabigat na pakiramdam sa kanyang katawan. Iniisip niyang baka dahil lamang yun sa sunod-sunod na problema at matinding pagod nitong mga nakaraang araw. Pagdating sa bahay, agad siyang nagpahinga matapos maghapunan kasama si Mang Oscar. Hindi na niya napansin na unti-unti nang sumasakit ang kanyang ulo at tila nilalamig ang buo niyang katawan, kahit hindi naman malamig ang gabi. Tay, hindi ko alam pero ang sama ng pakiramdam ko pagbangon ko. Akala ko mawawala rin pagkatapos kong matulog. Pero hanggang ngayon, masakit pa rin ang ulo ko. Baka napagod ka lang, anak. Ilang araw ka nang halos hindi mapakali dahil sa nangyari sa opisina. Magpahinga ka muna ngayong umaga. Hindi pwede, Tay. Kapag umabsent ako ngayon, baka lalo lang isipin ng mga tao sa opisina na umiiwas ako sa investigasyon. Kung ganon, kahit kumain ka muna ng maayos bago umalis. Ayokong pumapasok ang walang laman ng tiyan. Opo. Ay, huwag kayong mag-alala. Kaya ko pa naman. O sige, kapag lumala ang sama ng pakiramdam mo, umuwi ka agad ha. Huwag mong pilitin magtrabaho. Sige po, Tay. Tinapos ni Laura ang pagkain bago umalis ng bahay. Kahit mabigat ang kanyang katawan, pinilit pa rin niyang pumasok sa trabaho. Pagdating sa opisina, napansin agad ni Andy ang maputla niyang mukha. Laura, ayos ka lang ba? Parang hindi maganda ang itsura mo ah. Namumutla ka. Medyo masakit lang po ang ulo ko, sir. Baka dahil lang sa kulang ako sa tulog. Ganun ba? Kung hindi mo kaya, pwede kang mag-leave. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Wag na po. Tatapusin ko lang ang mga naka-assign sa akin. O sige, pero kapag lumala yan, sabihin mo agad sa akin. Opo. Salamat. Bumalik si Laura sa kanyang mesa. Ilang ulit niyang pinisilang sentido bago muling humarap sa computer. Sa kabilang mesa, lihim na nag-uusap sina Karen at Bianca. Bianca, hindi ko na kaya maghintay.
Akala ko kapag nasira ang pangalan niya sa opisina, magiging sapat na yon. Pero hanggang ngayon, may pag-asa pa rin siya makabangon. Ano bang iniisip mo? Gusto ko na matapos ang lahat. Ayoko na siyang makitang bumabalik pa sa dati niyang posisyon. Karen, sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Kapag tumawid ka sa linya, baka wala ng atrasan. Wala na akong pakialam. Hanggat nandyan si Laura, hindi ako mapapanatag. Kung yan ang pasya mo, may kilala ang boyfriend kong si Marlo na matandang lalaki sa kabilang bayan. Sinasabi niyang maraming lumalapit dun kapag gusto nilang ipagawa mga bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Iyan ba ang sinasabi nilang mangkukulam? Hindi ko alam ang lahat ng ginagawa niya. Pero yun ang sabi ni Marlon. Pwede bang kausapin ko muna si Marlon mamayang gabi? Kapag pumayag siyang samahan ako, pupuntahan namin ang matandang yon. Nagkatinginan ng dalawa bago bumalik sa kanika nilang trabaho. Sa kabilang mesa, napahilot si Laura sa kanyang sentido dahil sa bahagyang pananakit ng kanyang ulo. Inisip niyang dulot lamang yun ng puyat at stress sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Maya-maya, uminom siya ng gamot na lagi niyang dala sa bag. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti ring nawala ang pananakit ng kanyang ulo kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho na tila wala nang nararamdaman. Lumipas ang natitirang oras ng trabaho nang walang naging aberya. Nang tumunog ang hudyat ng uwian, isa-isang nagligpit ng kani-kanilang gamit ang mga empleyado. Laura, kumusta na ang pakiramdam mo? Maayos na po. Uminom lang po ako ng gamot kaya nawala rin agad. Siguro napagod lang talaga ako nitong mga nakaraang araw, sir. Mabuti kung ganon. Huwag mo kalimutan magpahinga, ha? Kahit ano pa ang pinagdaraanan mo rito sa opisina, mas mahalaga pa rin ang kalusugan mo. Salamat po, sir. Mag-iingat po ako. O sige, good night. Good night din po. Isinukbit ni Laura ang kanyang bag bago tuluyang lumabas ng opisina. Samantala, hindi muna umalis sina Karen at Bianca. Hinintay nilang makaalis ang karamihan sa kanilang mga kasamahan. Bianca, kung totoong sinabi mo kanina, gusto ko na makausap ang boyfriend mo. Baka matulungan niya tayo. Sigurado ka ba? Girl, alam mo hindi basa-basa ang ipapagawa natin, ha? Ay, matagal ko nang pinag-isipan to. Ilang oras rin. Hindi na sapat sa akin na nasira lang ang pangalan niya sa opisina. O sige, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, huwag mong babanggitin ang pangalan ko kahit kanino, ha? Hindi naman. Hindi kita idadamay. Mabuti. Hintay mo rito. Tatawagan ko si Marlon. Inilabas ni Bianca ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ng nobyo. Hello, babe? Bakit napatawag ka? Babe, may pabor sana ako hilingin sa'yo. Maaari ba tayong magkita? May mahalaga akong gustong ipakilala sa'yo eh. Ha? Bakit? Ano meron? Huwag na muna tayo sa telepono. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. O sige, papunta na ako. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Bianca ang cellphone. Paparating na si Marlon. Sandali na lang, ha? Salamat. Sana pumayag siyang samahan tayo. Kakausapin natin siya na maayos. Makalipas ang halos 30 minuto, dumating si Marlon sa maliit na kainan kung saan naghihintay sina Bianca at Karen. Pasensya na kung natagalan. Medyo traffic eh. Ano ba tong mahalagang pag-uusapan natin? Babe, si Karen na may kailangan sa'yo. Pakinggan mo muna siya, ha? Naalala mo ba yung nakwento mo dati tungkol sa matandang lalaki sa kabilang bayan? Ha? Alin dun? Yung sinasabi mong pinupuntahan ng mga taong desperado? Yun ba? Marlon, gusto kong samahan mo ko ron. Sandali. Huwag mo sabihing balak mong magpagawa ng masama. May tao lang akong gustong tuluyang mawala sa landas ko. Naku, hindi biro ang hinihingi mo. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa matandang yun. Kapag may ginawa ka, sinasabing may kapalitan lahat. Handa akong harapin ang anumang kapalit. Ang mahalaga, hindi na muling makabangon si Laura. Napatingin si Marlon kina Bianca at Karen. Halata sa mukha niyang pag-aalinlangan. Ngunit nakita rin niyang desidido na si Karen sa balak nitong gawin. Karen, huling beses kitang tatanungin. Sigurado ka na ba talaga? Kapag dinala kita ron, wala na akong kasiguraduhan kung ano na mangyayari pagkatapos, ha? Sigurado na ako.
Hindi na ako uurong. Babe, samahan na lang natin siya. Ikaw rin naman ang may alam kung saan nakatira ang matandang yun eh. Hindi ako komportable sa gusto niyong mangyari. Pero ayoko rin pabayaan kayong dalawa na magpunta ron ng kayo lang. Basta samahan mo lang kami. O sige, pero kapag nagbagong isip mo habang nasa daan tayo, uuwi tayo agad. Hindi na magpabagong isip ko. Tumayo ang tatlo at sumakay sa sasakyan ni Marlon. Habang lumalayo sila sa bayan, unti-unting nabawasan ang mga bahay at sasakyan sa kalsada. Ilang minuto pang lumipas bago sila pumasok sa isang makitid na daan na napapalibutan ng matataas na puno. Babe, dito ba talaga sinabi mo? Oo, konti na lang. Naku, ang tahimik pala rito. Kaya nga bihirang may pumupunta rito. Karamihan sa mga naghahanap kay Mang Eddie, gabi na akong dumating. Makalipas pa ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang bahay na yari sa kahoy. Mahina lamang ang ilaw na nagmumula sa loob ng bahay. Ito na ba yon? Oo, dito nakatira si Mang Eddie. Babe, sasamahan ka namin pumasok. Huwag kayong lalayo sa akin ha. Lumapit ang tatlo sa pintuan. Hindi pa man sila kumakatok. Dahan-dahan na yung bumukas. Nagkatinginan sina Karen, Bianca at Marlon bago dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay at nakita ang matandang lalaking nakaupo sa loob na tila naghihintay. Kayo po ba si Mang Eddie? Umupo muna kayo. Naupo ang tatlo sa kahoy na bangko habang si Mang Eddie pinagmasdan silang mabuti. Alam kong hindi kayo naparito para humingi ng payo. May gusto kayong ipagawa, hindi ba? Opo. Bago ka magsalita, pag-isipan mong mabuti ang gusto mo. May mga bagay na madaling simulan pero mahirap ng pigilan. Napag-isipan ko na po talaga ito. Kung ganon, sabihin mo kung sino ang taong gusto mong gawan ito at kung bakit. Ang pangalan niya po, Laura. Gusto kong tuluyan na siyang mawala sa pinagtatrabahuhan namin. Napatango si Mang Eddie bago tumayo at lumapit sa isang lumang kabinet. Kung seryoso ka sa gusto mo, kailangan ko ng isang bagay na direktang nagmula sa taong yon. Maaaring litrato, pirma, buhok, kuko, o anumang personal na gamit. Kung wala ni isa sa mga yon, wala akong magagawa. Biglang nagkatinginan sina Karen at Bianca. May naalala silang bagay na maaaring magamit laban kay Laura. Mang Eddie, may litrato ko ni Laura sa cellphone ko. Sapat na po ba yon? Hindi. Mas mabuti kung may personal na gamit o anumang bagay na matagal na niyang ginagamit. Mas malakas ang magiging koneksyon. Teka, naalala mo ba? May naiwan minsan si Laura na ballpen sa conference room. Hindi ko lang alam kung nasa drawer ko pa ha. Hindi ba pwedeng yun ang gamitin? Kung talagang gamit niya yon at matagal niyang nahawakan, maaari. Pero kailangan mo makasiguro. Sigurado ako sa kanya yon. Nung meeting namin noong nakaraang linggo, hinahanap pa nga niyang ballpen na yon. Napunta sa mesa ko nang hindi ko namamalayan at hindi ko na naibalik. Nasa bahay mo ba? Oo, naiwan lang sa bag ko. Kung ganon, balikan niyo. Hindi ako magsisimula hanggat wala ang kailangan ko. Kung babalik pa kami, baka abutan na kami ng hating gabi. Hindi mahalaga ang oras. Ang mahalaga, tama ang gagamitin. Kapag nagkamali tayo ng bagay, maaaring sa ibang tao mapunta ang magiging epekto. Nagkatinginan sina Karen at Bianca. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at muling sumakay sa sasakyan. Sinabi ko na sa inyo hindi birong pinapasok nyo. Malapit na tayo matapos. Kunin lang natin ang ballpen at babalik agad tayo. Nasa bag ko yun. Sigurado akong hindi ko pa natapon. Tahimik ang naging biyahe. Halos walang nagsalita hanggang makarating sila sa bahay ni Bianca. Mabilis na pumasok si Bianca at agad na hinanap ang bag na ginagamit niya sa opisina. Isa-isa niyang inilabas sa mga laman nito. Nasaan na ba yun? Tingnan mo sa maliit na bulsa. Sandali. Maya-maya, napangiti si Bianca na makakita ng kulay asul na ballpen.
Ito na! Sigurado kong itong hinahanap ni Laura noon! Mabuti, bumalik na tayo. Hindi na sila nagtagal pa at muling bumiyahe pabalik sa bahay ni Mang Eddie. Pagdating nila, nakabukas pa rin ang pintuan ng lumang bahay na para bang inaasahan ng kanilang pagbabalik. O ano? Nakuha nyo na? Opo, iniabot ni Bianca ang ballpen kay Mang Eddie. Tahimik itong pinagmasdan ng matanda bago marahang tumango. Mukhang sapat na ito. Ibig sabihin po ba, maaari na kayo magsimula? Bago ang lahat, may isa pa akong tanong. Kapag nagsimula na ang gagawin ko, wala nang dapat umatras. Kahit magsisi ka pa, hindi mo na yung basta-basta may papahinto. Naiintindihan ko po. At handa ka rin tanggapin ang anumang kapalit. Opo. Karen, makinig ka sa sinasabi niya. Hindi pa huli ang lahat. Kung gusto mo, umuwi na lang tayo. Hindi, Marlon. Ito na ang desisyon ko. Babe, hayaan mo na siya. Siya naman ang may gusto nito eh. Uy, di ako mapalagay. Kung ganon, wala nang dapat pag-usapan. Lumapit si Mang Eddie sa isang maliit na mesa sa sulok ng bahay. Inilapag niya roon ang ballpen ni Laura at kumuha ng ilang lumang kagamitan. Sinindihan niya ang isang kandila at pinaupo sina Karen, Bianca at Marlon sa tapat niya. Habang ginagawa ko ito, walang magsasalita. Ano man ang marinig o makita ninyo, huwag kayong tatayo at huwag nyo kong gagalawin. Maliwanag ba? Opo. Tumango si Mang Eddie. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang inilalagay ang ballpen sa gitna ng mesa. Naging seryoso ang kanyang mukha na para bang naghahanda sa isang bagay na matagal na niyang ginagawa. Nagkatinginan sina Karen, Bianca at Marlon. Wala ni isa sa kanilang nagsalita habang hinihintay ang pagsisimula ng gagawin ni Mang Eddie. Isa-isa niyang sinindihan ang 3 kandilang nakapalibot dito bago marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Tapos na po ba ang kailangan naming gawin? Umupo lang kayo at huwag kayong magsasalita. Agad na sumunod sina Karen, pati na si Bianca at Marlon. Walang ni isa sa kanilang umimik habang nakatingin kay Mang Eddie. Dahan-dahang inilagay ni Mang Eddie ang 2 kamay sa ibabaw ng ballpen. Ilang sandali siyang nanatiling nakapikit bago nagsimulang gawin ang ritual. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang mahinang pagliyab ng mga kandila ang gumagalaw sa loob ng silid. Nagkatinginan sina Bianca at Marlon. Samantalang si Karen, hindi man lang kumurap habang hinihintay ang mangyayari. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahang iminulat ni Mang Eddie ang kanyang mga mata. Maaari na kayong umuwi. Iyan na po ba yun? Bumalik na lang kayo sa inyo at hintayin ang resulta. Wala nang idinagdag pang matanda. Tahimik na tumayo ang 3 at isa-isang lumabas ng bahay. Habang papalayo ang sasakyan nila sa lumang kubo, nanatiling nakaupo si Mang Eddie at nakatingin lamang sa kandilang unti-unting nauupos. Kinabukasan, maaga na namang nagising si Laura upang maghanda sa pagpasok sa trabaho. Pagbangon pa lamang niya mula sa kama, napahawak na siya sa kanyang ulo. Oh anak, maaga ka na naman nagising. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ewan ko nga po, Tay. Kagabi maayos ako bagong natulog. Pero pagising ko ngayon, bumalik ang sakit ng ulo ko. Mas matindi to kaysa kahapon. Baka kulang ka pa rin sa pahinga. Kung gusto mo, mag-leave ka muna ngayon. Ayoko po, Tay. Kapag hindi ako pumasok, lalo lang ako mapag-iisipan ng mga tao sa opisina. Huwag mo unahin ang sasabihin ng iba. Kapag katawan mo na ang bumigay, mas mahihirapan ka anak. Susubukan ko pong kayanin. Kapag lumala, uuwi na lang ako. Sige. Pero kumain ka muna. Sabay na nag-almusal ang mag-ama bago umalis si Laura. Habang naglalakad papunta sa sakayan, pakiramdam niya mabigat ang bawat hakbang. Ilang beses siyang napahinto upang huminga ng malalim bago muling nagpatuloy.
Pagdating sa opisina, napansin agad ni Andy ang maputlang mukha niya. Laura, hindi ka pa rin ba okay? Akala ko ba kahapon ayos na ang pakiramdam mo? Hindi po gaano, sir. Akala ko mawawala na pagkatapos ko magpahinga. Pero parang mas mabigat ang pakiramdam ko ngayon. O sige, hindi na kita bibigyan ng maraming trabaho ngayong araw ha. Kung gusto mo, maaari kang umuwi at magpatingin sa doktor. Sir, kaya ko pa naman po. Laura, wag matigas ang ulo mo. Nakikita ko ang kalagayan mo eh. Hindi normal ang sobrang pamumutla mo. Sige po, kapag hindi talaga bumuti ang pakiramdam ko bago magtanghali, magpapaalam na po ako. Yan ang mas mabuti. Bumalik si Laura sa kanyang mesa. Sinubukan niyang ituon ang pansin sa computer. Ngunit ilang minuto pa lamang ang lumilipas. Bigla siyang napahawak sa gilid ng mesa. Laura, ayos ka lang ba? Hindi ko alam. Parang biglang umikot ang paningin ko. Sus, baka mababa lang ang dugo mo. Uminom ka muna ng tubig. Oo, susubukan ko. Dahan-dahang tumayo si Laura upang kumuha ng tubig. Ngunit bago pa siya makarating sa water dispenser, biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa pinakamalapit na mesa upang hindi tuluyang matumba. Laura! Agad na lumapit ang mga kasamahan niya habang namumutla siyang pilit na pinipigilang mawala ng malay. Sa kabilang dako, tahimik lamang na nagmasid sina Karen at Bianca. Kapwa nagulat sa biglang nangyari ngunit walang bakas ng emosyon sa kanilang mga mukha. Samantalang inaalalayan ng mga kasamahan si Laura habang hinihintay ang pagdating ng ambulansya. Halata sa mukha ni Andy ang matinding pag-aalala sa kalagayan ng kanyang empleyado. May nakakaalam ba ng contact number ng ama ni Laura? Kailangan natin siyang tawagan agad. Sir, nasa employee records po ang emergency contact niya. Kukunin ko lang. O sige, bilisan mo. Makalipas ang ilang sandali, naibigay kay Andy ang numero ni Mang Oscar. Agad niya itong tinawagan. Hello? Magandang araw po. Ako po si Andy, manager ni Laura. Pasensya na po sa biglaang tawag. Sir, may nangyari ba sa anak ko? Bigla po kasi siya nanghina habang nasa opisina eh. Nakatawag na po kami ng ambulansya at hinihintay na lang namin ang pagdating nito. Mas mabuti pong dumiretso na kayo sa ospital. Opo sir. Aalis na po ako ngayon din. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin naming maayos siyang maisasakay sa ambulansya. Tatawag po ako kung may kailangan pa. Ite-text ko na lang po kung saang ospital. Maraming salamat po. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ambulansya. Maingat na isinakay ng mga medic si Laura habang pinagmamasdan lamang ni Andy ang kanilang ginagawa. Nang tuluyang umalis ang ambulansya, bumalik siya sa loob ng opisina upang asikasuhin ang mga naiwang trabaho at ipaalam sa head office ang nangyari. Samantala, halos takbuhin ni Mang Oscar ang pagpunta sa ospital. Halos hindi siya mapakali habang hinihintay ang balita tungkol sa anak. Nurse, pasensya na po. Dito po ba dinala si Laura? Kayo po ba ang kamag-anak niya? Ako nga po. Ako po ang tatay niya. Sandali po. Chinecheck pa siya ng doktor. Maari po kayong maupo habang hinihintay nyo. Sige po. Nauna si Mang Oscar sa labas ng emergency room. Maya't maya ay napapatingin siya sa pinto. Umaasang may lalabas na doktor upang sabihin ang kalagayan ng anak. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang doktor. Dok, kumusta na po ang anak ko? Stable naman po ang lagay niya. Nagkamalay na rin siya. Pero gusto muna namin siyang i-admit para maobserbahan. Dok, ano po ba nakita ninyo? Bakit po bigla siyang nanghina? Sa ngayon, wala pa kaming nakikitang tiyak na dahilan. Normal lang ilan sa mga paunang resulta. Pero meron pa kaming ibang laboratory test na hinihintay. Delikado po ba ang kalagayan niya? Sa ngayon, hindi naman. Pero mas mabuti pa ring manatili muna siya rito habang inoobserbahan. Pwede ko na po ba siyang makita? Oo, pero wag muna siyang papagurin sa pakikipag-usap. Pumasok si Mang Oscar sa silid. Nakahiga si Laura sa kama habang nakakabit ang swero sa kanyang kamay. Tay, Anak, huwag ka magsalita. Ang mahalaga, ligtas ka.
Pasensya na po. Nadagdagan na naman ang mga iniisip nyo. Ano ka ba? Anak kita. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Akala ko po kanina, simpleng hilo lang. Bigla na lang pong nanghina ang katawan ko. Magpahinga ka muna. Huwag mo nang isipin ang trabaho. Nandito lang si tatay. Pero tay, paano po kung lalo akong mapag-initan sa opisina? Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa trabaho. Kapag gumaling ka na, saka mo harapin ang lahat ng problema. Tumango si Laura. Pumikit siya sandali habang mahigpit na hawak ni Mang Oscar ang kanyang kamay. Sa labas ng silid, muli namang kinausap ng doktor si Mang Oscar matapos lumabas ito. May isa pa po sana akong gustong itanong. May dati na po bang sakit ang anak ninyo o may iniinom ba siyang maintenance? Wala po, Dok. Malusog naman po siya. Nitong mga nakaraang araw lang talaga siya napapadalas magreklamo ng pananakit ng ulo at pagkapagod. Sige po, ipagpapatuloy muna namin ang obserbasyon ngayong gabi. Kapag may lumabas ng resulta sa iba pa niyang tests, ipapaalam namin agad sa inyo. Tumango si Mang Oscar. Kahit bahagyang gumaan ang loob niya nang malamang ligtas ang anak, hindi pa rin mawala sa isip niya ang tanong kung bakit bigla na lamang nagkaganoon ang kalagayan ni Laura. Ilang sandali pa matapos makabalik sa loob ng silid ni Mang Oscar, marahang bumukas ang pinto ng silid. Isang matandang lalaking nakasuot ng damit ng pasyente ang dahan-dahang pumasok. Pasensya na kung makikialam ako. Maaari ba akong magsalita sandali? Opo. Ano po ba yun? Kanina pa ako nag-aalinlangang lumapit eh. Pero habang tumatagal, lalo akong hindi mapalagay. May kailangan po ba kayo? Wala. Gusto ko lang sabihin ang napansin ko. Bahala na kayo kung paniniwalaan ninyo o hindi. Sige po. Nakikinig kami. Hindi ako doktor at hindi rin ako manggagamot. Pero matagal akong nanirahan sa bundok nung bata pa ako. Marami akong nakita at narinig na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Ano po bang kinalaman nun sa akin? Nang makita kita kanina, may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag. Pero pakiramdam ko, hindi pang karaniwang sakit ang dahilan ng kalagayan mo. Paano niyo po nasabi yun? Dahil may mga taong nakita na akong nagkasakit ng ganyan noon. Dinala rin sila sa ospital pero wala ring makita ang mga doktor na malinaw na dahilan. Kalaunan, nalaman ng kanilang pamilya na may taong gumawa ng masama laban sa kanila. Ibig niyo pong sabihin, Hindi ko sinasabing yun nga nangyayari sa'yo, ha? Pero huwag niyong isarang isip niyo sa posibilidad na yon. Maniwala kayo sa kulam. Ano? Kung may kilala kayong mapagkakatiwalaan na marunong sa mga ganitong bagay, mas mabuting kumilos kayo habang maaga. Yun lang ang maipapayo ko. Tumango ang matanda bagong marahang lumabas ng silid. Naiwan sina Laura at Mang Oscar na kapwa walang imik. Habang nakatitig sa pinto, biglang bumalik sa isip ni Mang Oscar ang ilang lihim na ilang taon niya nang ibinaon at hindi kailanman sinabi sa kanyang anak. Nanatili si Mang Oscar sa kanyang kinauupuan. Hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakatitig sa pinto kung saan lumabas ang matandang pasyente. Tay, bakit parang bigla kayong natahimik? Anak, may bagay ako matagal nang gustong sabihin sa iyo. Pero pinili kong ilihim yun dahil ayokong lumaki kang natatakot Ano po yun? tungkol sa nanay mo. Kay nanay? Bakit po? Hindi ordinaryong tao ang nanay mo noon. Kilala siya sa amin bilang isang taong marunong sa mga bagay na hindi kayang gawin ng karamihan. Ano pong ibig niyo sabihin, tay? Mangkukulam ang nanay mo. Ano? Teka, hindi ko... Alam kong mahirap paniwalaan. Kaya nga hindi ko na ikinwento sa'yo kahit kailan. Ayokong lumaki kang inuusig ng ibang tao dahil sa nakaraan ng nanay mo. Pero, bakit hindi niya sinabi sa akin?
Bata ka pa nang mawala siya. At bago siya pumanaw, iisa lang ang ipinakiusap niya sa akin. Huwag ko raw ipaalam sa iyo ang tungkol sa kanya hanggat hindi dumarating ang panahong kailangan mo nang malaman ang totoo. Ibig sabihin, alam ni nanay na darating ang araw na to? Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Pero sinabi niya sa akin na kapag may taong nagtangkang gumawa ng masama laban sa iyo, hindi kanya pababayaan kahit wala na siya sa mundong ito. Tay, natatakot po ako. Ako rin anak, pero naniniwala akong hindi ka pababayaan ng nanay mo. Kung tama ang hinala ng matandang yon at may taong gumawa ng masama laban sa iyo, naniniwala akong hindi yun basta-basta magtatagumpay. Samantala, pagka-uwi ni Karen sa kanilang bahay, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang naaalala ang nangyari kay Laura sa ospital. Habang nag-iisip, bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. Aray, bakit bigla namang sumakit ang ulo ko? Ilang sandali pa, tila umikot ang kanyang paningin. Napaupo siya sa sofa at napahawak sa dibdib. Ano tong nangyayari sa akin? Kasabay noon, tumunog ang kanyang cellphone. Si Bianca ang tumatawag. Hello? Karen, nasaan ka? Nasa bahay. Bakit? May kakaibang nangyayari sa akin. Kanina pa sumasakit ang ulo ko, tapos bigla na lang akong nanghina. Ako rin. Akala ko ako lang. Hindi ito normal. Simula lang ito nung umalis tayo kay Mang Eddie. Bianca, natatakot ako. Ako rin eh. Huwag na tayo maghintay. Puntahan na natin ulit si Mang Eddie. Sige, susunduin kita. Makalipas ang halos isang oras, muli silang nakarating sa lumang bahay ni Mang Eddie. Hindi na sila kumatok. Paglapit pa lamang nila sa pinto, bumukas na yon. Alam kong babalik kayo. Mang Eddie, tulungan niyo kami. Pareho kami nakakaramdam ng kakaiba. Hindi ito normal na sakit ng ulo lang. Sobrang sakit talaga. Kanina pa po kami pareho nanghihina at sumasakit ang ulo. Hindi yan basta pagkakasakit. Ano pong ibig niyo sabihin? May proteksyon ng babaeng pinagawan niyo sa akin ang kulam. Hindi ninyo sinabi sa akin ang lahat tungkol sa kanya. Ano? Hindi po namin alam. Ngayon alam na ninyo. Ang ipinadala niyo sa kanya, hindi tumalab ng buo. Unti-unti yung bumabalik sa pinagmulan. At kung hindi nyo itutuwid ang pagkakamali nyo, mas lalala pa ang mararanasan yung dalawa. Nagkatinginan sina Karen at Bianca. Pareho silang namumutla habang pinoproseso ang sinabi ni Mang Eddie. Mang Eddie, may paraan pa po ba para matigil ito? Mayroon, pero hindi ako makakagawa nun. Ang tanging paraan, itama nyo ang kasinungalingan na kayo mismo ang gumawa. Ibig sabihin, kailangan naming umamin? Kung gusto nyong gumaan ang loob nyo at matapos ang lahat, sabihin ninyo ang totoo. Hindi habang buhay na itatago ang kasamaan. Hindi na nagsalita pa ang dalawa. Tahimik silang umalis sa bahay ni Mang Eddie habang parehong nanginginig sa takot. Kinabukasan, dumiretso sina Karen at Bianca sa ospital. Kayo? Bakit kayo narito? May kailangan po kaming aminin. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang nagpagawa ng kulam laban sa iyo, Laura. Akala ko kapag nawala ka sa landas ko, magiging maayos ang buhay ko. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi lang yun ang kasalanan namin. Ako ang kumuha ng mga litrato ng campaign concept mo. Ginamit ko ang mga idea mo sa presentation ko para palabasing ako ang una nakaisip. Kaya pala. Ako rin ang naglagay ng USB sa drawer mo para mapagbintangan kang kumuha ng confidential files. Si Karen lang ang nakakaalam ng lahat. Wala nang ibang kasabwat. Bakit nyo nagawa yan sa akin? Wala naman akong ginagawa masama sa inyo. Nanaigang inggit sa akin. Imbis na pagbutihin ko ang trabaho ko, sinubukan kitang pabagsakin. At ako ang nag-udyok sa marami sa mga maling ginawa namin. Handa kaming tanggapin ang anumang kaparusahan.
Patawarin mo kami, Laura. Ilang sandali pa, dumating si Andy matapos tawagan ni Laura tungkol sa pag-amin ng dalawa. Laura, narinig ko ang lahat. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi kita agad pinaniwalaan. Naintindihan ko po, sir. Ginawa niyo lang naman ang tungkulin niyo. Simula ngayong araw, nililinis na namin ang pangalan mo. At dahil sa ginawa ni na Karen at Bianca, pareho silang tatanggalin sa kumpanya. Yumuko si na Karen at Bianca. Wala na silang naitugon. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang gumaling si Laura at nakalabas ng ospital. Habang nagpapahinga siya sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang dating client ng kumpanya. Kung interesado raw siya, gusto siyang kunin bilang senior marketing officer sa kumpanya nila. Maraming salamat po. Malaking karangalan po yun. Napangiti si Mang Oscar habang nakatingin sa kanyang anak. Sabi ko sa iyo, anak hindi habang buhay na natatalo ang taong lumalaban ng patas. Ngumiti si Laura at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya, nanaig pa rin ang katotohanan. Dahil ang inggit at panlilinlang, maaaring magbigay ng pansamantalang tagumpay. Subalit hindi nito kayang talunin ang katotohanan. Ang taong gumagawa ng masama sa kapwa, kalaunay haharap din sa bunga ng sarili niyang mga ginawa. Samantalang ang katapatan at kabutihan, may paraan upang muling magtagumpay. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin, mga ka-DC. Sana may napulot kayong aral dito, ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe, para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment niyo kung sinong character ko ang paborito niyo sa mga binosesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search niyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang, mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung anong masasabi nyo sa story natin ngayon, ha. Pag napili ko ang comment nyo, isa-shoutout ko kayo sa next upload natin. Shoutout na ulit tayo! Shoutout kina MJJM Forever na first commenter natin, Rachel Taba ng Kuwait, Marilor Guevara at Naling Family, Eliza ng Hong Kong, Cherry Ann ng Tarlac, Edita Hermino at sa mga kasamahan nyo po dyan sa Lisa Tahian sa Malolos, Bulacan, Yani Teng ng Iloilo, Mabel Mazon at Mazon Family, Jazel Henisa Menor ng Hong Kong, Hilda Arugay ng General Trias Cavite, Christy Soriano ng South Korea, Jerry Santos Cuyuga ng Tinambak, Camarines Sur, Mark Seller Sentileses at sa girlfriend nyo pong si Regine Insong, JB Clinic ng Tabuk City, Kalinga, Merlinda Manipol ng Romblon, Erlinda M ng Binyan, Laguna, Kim Kilang ng Washington, USA, A Love You, Ems Deniega, Ice Lee 8079 ng Israel, It's Me Lovely Love, Heldan Indermore ng Switzerland, Arkin Pogi ng Bulacan, Mary G. Monteja ng Maria Aurora Province, Bernadette Kabuhat ng Yangon, Myanmar na taga Laguna, Almon Layo ng Cebu, June Mateo ng San Ildefonso, Bulacan, Andy Pasoke ng Saudi Arabia na taga Barangay Turak, San Carlos City, Pangasinan, Angeline, Yami Carl at Liani ng Malaysia, Pia Pedrero ng Bagong Silang, Caloocan City, Jasmine Villanueva at sa mga kaibigan niyong sina Kimberly Lingat, Magdalena Oslia, Narlin Salazar at Joan de la Cruz ng Lagundi, Mexico, Pampanga, Ning Gose ng Texas, Mr. and Mrs. K-Vlog ng Europe, Croatia, Joan Gamul, Jane Pauyo ng Himamaylan City, Negros Occidental, Bruno Bansil at Bansil Family ng Bulacan, Jonel Espiritu at Sapo Family at sa mga anak at apo nyo rin, Maynard Ferrer at Annalisa Katsyang Ferrer ng San Mateo, Rizal at Angelita Umalia ng Isabela. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City,
kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, pagaling ka to Pox, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin ha. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo po ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!